Pinanghahawakan niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Matthew. Hannah could feel that he was in love with her. True, at dahil tinanggap at tinugon nito ang halik niya, mag-on na sila. Officially, napakasaya niya. Kasalukuyan siyang nasa pool at kasama ang kanyang matalik na kaibigan at hindi niya mapigilan ang sariling hindi ikunento rito ang mga nangyari. Karen, he's in love with me too. But how did you know? Curious na tanong nito. Did he tell you? Lumingalinga muna siya sa paligid upang masiguro na walang makakarinig sa sasabihin niya. I'll let you in a secret but promise me don't tell this to anyone, okay? Sure. I kissed him and he kissed me back. Nalaki muna ang mga mata ni Karen bago napatili ng malakas. Really? Oh my gosh, you did that? Di makapaniwalang paniniguro nito. Natawa siya, blushing a little. Yes, kinikilig niyang tugon. My gosh, how did it feel? I was so nervous. I felt goosebumps and my knees turned to jelly. You felt the magic? Kilig na ipinikit niya ang mga mata at inimagine niyang it was happening again. Yes, and guess what? What? Interesadong tanong nito. I told him that I love him. Napasinghap si Karen. Did he tell you he feels the same way? Saglit siyang nag-alinlangan. No, but he told me in his kiss. He told me everything. I need to know what with that one special kiss. Oh, Hannah, I'm so darn happy for you. Ang ganda naman ng araw nito. Anito na hinawakan pa ang mga kamay niya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Pero Hannah, ano kaya ang sasabihin ng parents niyo kapag nalaman nila? Do you think papayagan nila kayong dalawa na magkaroon ng relasyon? Bigla siyang natigilan sa tanong ng kaibigan. Napahinga siya ng malalim dahil hindi niya naiwasang makaramdam ng pag-aalala sa magiging reaksyon ng mga magulang nila ng binata. May pag-aalinlangan ng ngumiti siya. Hindi ko pa pinoproblema yon. Basta sa ngayon gusto ko munang maging masaya. Nagulat na lamang siya nang bigla siyang siniko ni Karen sa kanyang tagiliran. Oh my gosh, Hannah, Matthew is here and he's looking. Kinikilig na bulalas nito. Otomatiko ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. She followed Karen's gaze at natagpuan nga niya si Matthew na nakatayo sa tabi ng sliding glass door at nakatanaw sa kanila. He's really cute, Hannah. Kinikilig na sambit nito. Kinikilig din na sumang-ayon siya. You're right. Kinawayan ni Karen ang lalaki. Hi, Kuya Matthew. Nakita niyang gumanti ng kaway ang binata. Bago ito umalis sa kinatatayuan, napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. No wonder you feel for him. Hannah, he's so cute. Ramdam niya ay pumapalakpak ang kanyang tainga sa komento nito. Ibig sabihin, magaling siyang pumili. Kumampay siyang patungo sa steel bars at saka umahon. Saan ka pupunta? Tanong ni Karen. Isang pilyang ngiti ang itinapon niya rito. Magpapakyut. Inalbot niya ang roba na nakasampay sa sandalan ng upuang bakal at saka isinuot. See you later. Okay. Kinikilig namang sigaw nito. Tinungo niya ang sliding glass door at dumiretso siya sa azotea. Doon ay natagpuan niyang nag-uusap si Matthew at Mr. Aguilar. Alam ni Hannah na tungkol sa kumpanya ang madalas pag-uusapan ng dalawa dahil nang mamatay si Mr. Rosales ay sinimulan ng i-train ng kanyang daddy ang binata. Para sa mahalagang posisyon iniwan ng ama nito. Hi daddy, bati niya at lumapit sa magulang. Oh iha, tinanggap nito ang kanyang pagalik sa pisngi nito. Nasaan si Karen? Iniwan ko sa pool. Binalingan niya ang nobyo, her heart pounding. Otomatikong nag-flash sa kanyang balintataw ang nangyayaring halikan that Christmas Eve. Pero pinilit pa rin niyang umaktong normal and she could feel that he was doing the same thing. He looked nice on his blue polo shirt at napansin niyang bagong trim ang buhok nito. Lahat ng bagay tungkol sa binata ay napapansin niya. Even the small pimple in his cheek. Tumabi siya ng upo sa kanyang ama.
Daddy, pwede bang si Kuya Matthew na lang ang escort ko on my birthday party? Kamuntik na niyang mabanggit ito sa first name basis na wala ang usual na pagtawag niya ng kuya rito. Sa akin ay walang problema. Taningin mo ang Kuya Matthew mo. Natutuwang tugon nito. Lumapad ang ngiti niya nang lingunin ang binata. Okay lang ba sa'yo? Their eyes met. Ang tagal bago nakatugon si Mateo. He was so darn conscious na baka may mahalata si Alfredo na may namamagalitan sa kanilang dalawa ng anak nito. It's an honor for me. Parang umawit ang puso niya sa tugon ng gwapong binata kahit alam niyang pigil na pigil din nito ang emosyon. And she imagined that her upcoming birthday party would be one of the memorable moments of her life. Paano, tito, aalis muna ako at pupunta pa ako sa office. Iyon ang narinig ni Hana na paalam nito. Naudlot ang kanyang pag-daydreaming at naaalarma siya. Ayaw pa rin niyang umalis ang binata. Pupunta ka sa office? It's Saturday. Disappointed niyang turan. May aasikasuhin kasi ako doon. Lamungkot ang kanyang mukha at napansin nito iyon. Don't worry, papasyal ako muli. Promise? Tumango ito. Promise. Nilingon niya ang kanyang ama. Dad, I'll walk Kuya Mateo to the door. Go ahead, tugon ni Alfredo na tumayo na rin at tinapik ang balikat ng binata. Ingat ka. Thank you, Tito. Habang patungo sila sa nakaparada nitong kotse, naglakas loob si Hana na hawakan ang kamay ng nobyo. Hindi naman ito tumutol, bagkus ay pinisil pa nito ang kanyang kamay na ikinabilis ng pintig ng puso niya. Narating nila ang kotse nito. Sa halip na bitawan ng kamay nito ay lalo niyang hinigpitan ang hawak. About what happened last Christmas Eve, is it, are you, are we? Hindi niya madiretsa ang tanong kung sila na ba talaga. For an answer, Matthew planted a gentle kiss on her lips. Yes, we are. Masuyong saad nito. I'll see you again, Hannah. Bye. Natagpuan niya ang sariling inahati dito ng tingin. Goodbye, Matthew. I love you. Aniya na tila nangangarap ng gising habang habol pa nito ng tanaw. Nakangiting binati ng security guards on duty si Hannah nang pumasok siya sa lobby ng mataas na gusali na pag-aari ng kanilang kumpanya. Buong tamis niyang nginitian ang mga ito. Litaw ang dalawang cute na biloy sa magkabilang pisngi. Ibinalik niya ang pagbati ng mga ito at dumiretso sa private elevator. Ilang saglit pa'y narating niya ang top floor kung saan naroon ang offices ng kanyang ama at ni Matthew. Hello, Miss Hannah. Bati ka agad ng executive secretary ng kanyang ama na si Vicky. Is my daddy inside? Tanong niya. Yes, he is with the newly appointed COO. Naging eratiko ang tibok ng kanyang puso nang mapag-alamang nasa silid din ni Mr. Aguilar ang binata. Pagpasok niya sa loob ng office ay sabay na napalingon ang dalawang lalaki sa kanya. Pinilit niyang maging nonchalant ang ekspresyon sa muka kahit nagdadamba ng kanyang puso nang saglit na magtama ang mga mata nila ni Matthew. Hi, Daddy. Bati niya na mabilis na lumapit dito at hinalikan ito sa pisngi. Patay mali siyang nilingon niya ang nakaupang lalaki sa pambisitang silya. Oh, hi Kuya Matthew. Ngumiti ang gwapong binata. Hi. Bumaling siyang muli sa ama. Daddy, sorry for intruding. It's okay, Iha. Tapos na naman kaming mag-usap ni Matthew. Napadalaw ka. Any problem, my sweetie? Naglalambing na kumandong si Hannah sa magulang. Busy ka ba, Dad? Why? O siya inito habang inaaplo sa kanyang buhok. Samahan mo naman akong mamasyal. I feel so bored. Bakit hindi mo niyaya si Karen? Nag-pout siya. May lakad sila ng family niya. Hindi ako pwede, Iha. Anito na nang hinayang. Natuwa siya sa sagot ng ama dahil ang balak niya talagang mayayain ay si Matthew at ayaw lang niyang ipahalata dito. Baka naman si Kuya Matthew ay pwede kong hiramin? Bahagyang natigilan ng binata. Bigil ang hininga. Wala namang napansin si Alfredo na nagpa-tense ang bagong COO. Sige, kung papayag ang kuya mo. Sinilyapan nito ang binata. Okay lang ba sayang samahan ang Onikaiya ko sa pamamasyal? I'll call my secretary and ask her to have a range check on my schedule.
Ginamit nito ang isang telefon na nakapatong sa desk ni Alfredo at kinausap sa kabilang linya ang sekretary nito. After a minute, nakangiting ibinaba nito ang receiver. Tiningnan nito ang oras sa wristwatch. Pwede ako ng 5. Halos maglulundang si Hana sa sagot ng lalaki. Napatingin siya sa orasan sa dingding ng opisina. 2 oras na lang naman maghihintay na ako. Tinungo niya ang computer ng ama. Mag-i-internet muna ako para hindi ako mainip. Parang ang bagal ng pagdaan ng oras, halos silain niya niyon para magkasama na sila na kanyang irog. Walang tigil siya sa kakasilip ng kanyang wristwatch at halos mapalundag siya sa kinauupuan nang makitang 5:00 na ng hapon. Oops, it's time to go. Sinikap niyang huwag masyadong magpakita ng excitement. Pigil na pigil niya ang kanyang emosyon. Lumapit siya sa ama at hinalikan ito sa pisngi. Pupuntahan ko na si Kuya Matthew, Daddy. Sige, mag-ingat kayo. Have a good time. Halos liparin niya ang distansya patungo sa private office ng binata. Nadatnan niya sa loob si Mateo na nakaupo sa swivel chair nito at tahimik na nakayuko na tila may malalim na iniisip. Umangat ng bagya ang muka nang maramdamang naroon siya. Nagtama ang kanilang mga mata, and their eyes said everything. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Nagpigil siyang tumakbo patungo rito upang ito ay yakapin. Tatawagan ko lang ang daddy mo para makapagpaalam. Anito sabay dampot sa crimson personal telephone na nasa executive desk nito. Narinig niya ang pakipag-usap nito sa kanyang ama. It was abrupt and direct to the point. Mas maluwang na ang ngiti ng binata nang ibaba nito ang receiver. Let's go. Hindi sila naghawakan ng kamay nang naglalakad sila sa hallway. Nang pumasok sila sa elevator, natuwa si Hana nang kabigan siya ng nobyo at hapitin malapit sa katawan nito. Buong ligayang inilig niya ang ulo sa malapad nitong dibdib. How's my baby? Masuyong tanong nito. Natutuwa siya sa endearment nito sa kanya. It rang a bell in her heart. It made her feel closer to him. Deliriously happy because I'm with you. Ang saya ni Hana ng gabing iyon. Nanood sila ng movie at kumain sa isang Italian restaurant. Very contented siya nang umuwi na sila sa mansyon. Yakap-yakap niya sa dibdib ang memories ng kanyang first date. Matthew had kissed her twice in the movie theater, and both were passionate. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!